Good morning or good evening po sa inyo Ma'am Eri at sa inyo pong mga tagapakinig. Totoong kwento ko po ito na nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari ito noong 8 years old pa lamang ako. By the way, ako nga po pala si Lindon. Bata pa lang ako, namulat na ako sa mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Taga-Sorsogon kasi ang nanay ko at marami siyang experiences sa mga aswang at kung ano-ano pang mga nakahihindik na mga nilalang. Kapag nagbabakasyon din sa amin ang lola at lolo ko, ay nakahihiligan din nila ang kwentuhan kami ng mga experiences nila na nakapaninindig ng balahibo. Sa San Mateo Rizal pa kami nakatira noon at ng mga panahon na iyon ay hindi pa ganoon karami ang kabahayan doon. Halos puro puno at bakanting lote na puro talahib at pananim na tubo pa ang makikita sa subdivision na iyon. Hindi ko din makakalimutan ang bahay na tinira namin na iyon dahil bukod sa doon ako nagkaisip, sari-saring memories na ang nabuo sa bahay na iyon. Kabilang na doon ang mga pangyayaring kababalaghan. Nangyari ito taong 1984 at ipinagdadalang tao ng nanay ko ang ikatlo naming kapatid. Isang gabi, bandang alas 9 na iyon, nang sabihin ng nanay ko na matulog na kami kasi may pasok pa kami sa eskwelahan kinabukasan. Nung time na yon, nasa sala sila at nagpapaypay. Medyo malinsangan kasi ang panahon noon. Yung mga tiyuhin ko naman ay nasa sala din. Yung isa ay nanonood ng TV habang yung isa naman ay gumagawa ng kanyang assignment. Kami naman na mas nakababata kong kapatid ay nagpunta na sa kwarto para matulog. Nakatulog na ako nito at nakadama na lang ng ihiin kaya lumabas ako ng kwarto para sana magbanyo. Nang bigla na lamang akong nagulat sa komosyon sa loob ng bahay. Nagkakagulo ang nanay ko, pati ang dalawang tiyuhin ko na kanyang mga kapatid. Nang mga panahon na yon, ay sila lamang ang kasama namin sa bahay dahil ang tatay ko ay panggabi ang pasok sa trabaho. Dahil sa kaguluhan nila ay nagtanong ako, pero wala ni isa sa kanila ang pumansin sa akin. Ganun pa man ay takang-taka ako dahil abala ang isang tiyuhin ko sa paglalagay ng mga bawang at asin sa pintuan at mga bintana ng buong kabahayan. Ang isang tiyo ko naman ay nagsusunog ng goma sa may bandang kusina namin. Nakita ko rin na impit na umiiyak ang nanay ko dahil sa sakit ng tiyan. Inakala ko na manganganak na siya dahil sa ganoong aksyon niya. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog na hindi pamilyar sa akin. Sabay narinig ko ang isa sa mga tiyo ko na sinabing malapit na ang huni kaya lumayo na ang aswang. Aswang? Sa isip-isip ko. Nahintakutan ako sa narinig at agad na lumapit sa nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang tunog na narinig ko noong mga sandaling iyon. Para iyong huni ng ibon na malaki at paulit-ulit. Grabe talaga ang takot na naramdaman ko dahil sa nilalang na iyon. Buti at hindi nagpanik sila nanay at ang mga tiyuhin ko noon. Palibasa nga ay laki sa liblib na probinsya at aware sila sa mga ganitong klase ng nilalang. Kaya nagawa nila ng mabilis ang mga pangontra para hindi makalapit ang nilalang kay nanay. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng tawag ng ilan sa mga kapitbahay namin na nag-aalala dahil sa narinig nilang ingay sa loob ng bahay namin. Nakita na rin pala ng isa sa mga kapitbahay namin ng malaking ibon na nakadapo sa puno ng bayabas sa likurang gawin ng aming bahay na biglang lumipad makaraang dumagsana ang tao sa palibot ng kabahayan namin. Noong una daw ay hindi ito natitinag kahit binabato na ng ilan. Pero nang hagisan daw ito ng asin ng isang matanda, ay saka lamang ito lumipad. Humuni pa nga daw ito ng may kalakasan at narinig ko iyon.
Kahit na bata at wala pa akong muwang sa anumang pinsala, ang maaaring maidulot ng nilalang na iyon ay laking pasalamat na lang namin dahil sa walang nangyaring masama sa sinuman sa amin, lalo na sa aking nanay at sa kapatid ko na ipinagbubuntis niya. Kahit halos bakas sa mukha ng mga kasama kong nakatatanda ang labis na takot. Lumipas na magdamag na hindi na muling nanggambala pa ang nilalang na iyon sa amin. Lalo na at may mga nagbabantay na ng mga tanod sa street namin, partikular doon sa lugar namin. Kinabukasan ay usap-usapan sa lugar namin ang pangyayaring naganap ng nagdaang gabi. Bakas sa mukha ng mga kapitbahay namin ang pag-aalala at pangamba dahil sa naturang nilalang. Wala ni isa man sa kanila ang nakaalam sa kung sino o taga saan ito dahil noong mga pagkakataon na yon ay halos magkakasunod lang na natirahan ng subdivision namin na iyon, kaya wala pag-aanong nagtatagal na residente doon. Sa iisang kumpanya kasi nagtatrabaho ang mga nakatira doon sa amin dati. Kumbaga parang yun yung area na na-avail nila noong nag-apply sila ng housing loan. Naikwento din namin sa tatay ko ang pangyayari na yon. Pero yung tatay ko kasi yung tipo na hindi paniwalain sa mga ganoong bagay. Kaya sinabihan pa niya ang nanay at mga tiyo ko na hindi totoo ang mga ganon. At baka kung anong klase ng ligaw na ibon lamang iyon. Sinamahan na lang din niya ang nanay ko sa Obigine para patignan ang baby sa tiyan niya. At mabuti na lamang kasi wala naman daw naging problema. Nang sumunod na gabi ay muli naming narinig ang huni ng nakakatakot na ibon. Pero alerto na ang mga tiyuhin ko, maging ang mga kapitbahay. Kaya bago pa man makadapos sa mga punong malapit sa amin ang nilalang, ay sinabuyan na nila ito ng asin. Nagmamabilis na lumipad palayo ang naturang nilalang at magmula noon ay hindi na muli pang nanggambala sa amin. Natuto na rin maglagay ng mga pangontra sa buong kabahayan ng nanay ko, pati ang mga tiyuhin ko. At sa kabutihang palad naman ay maayos na naipanganak ni nanay ang kapatid ko. Sa kabilang banda naman, may iilan namang residente doon sa kabilang street ang napagtanungan ng mga kapitbahay namin kung may alam ba sila na insidente na kagaya na nangyari sa amin. Sabi ng isang matandang lalaki doon ay meron, pero sa kabilang barangay naman, at ang hinuha ng ilan sa kanila ay taga-ibang barangay ito. Posible daw na taga doon sa barangay na kung tawagin ay Pulang Lupa. Kung bakit at paano nila nasabi ang impormasyon na iyon ay hindi ko na alam. Hindi ko na maalala ang ilang detalye. Bukod sa bata pa ako ng mga panahon na iyon, ay marami pang kababalaghan ang na-experience namin maliban doon. Ganun pa man, hindi ko maiwasan na mapabalikwas sa tuwing nakaririnig ako ng mga tunog na halos kagaya ng narinig ko ng gabing iyon. Otomatiko ang kilabot sa katawan ko sapagkat muling bumabalik sa isip ko ang alaala ng gabing iyon. Ang takot na dinulot sa akin ng nilalang na gumambalas sa amin gamit ang tunog na hindi ko makalimutan.